po tayo sa God's Word. Amen. At kanina pa natin narinig actually mula sa testimony, no? Yung mga ginagawa ng Lord hanggang sa devotion, mga pagkilos ng Panginoon. Kasi nga, open heaven. Sabihin natin, open heaven. Ayan. Ano yung series natin? Ayan. Baka hindi pa alam nung katabi mo, sabihin mo sa kanya, open heaven. Ayan. Bukas po ang langit mga kapatid because Jesus is alive, Jesus is at the right hand of the Father, and Jesus is interceding for all of us. Amen. At ang title nito mga kapatid, basahin natin ng sabay-sabay, The Power of Wholehearted Obedience. Isa pa, 1, 2, 3, go! The Power Wholehearted Obedience. Ayan. Ang tunay na kapangyarihan na dadaloy mula sa Diyos sa buhay natin ay ang susi ang pagsunod ng buong puso. Amen po mga kapatid. No? At tayo po ngayon ay nabubuhay sa sanlibutan na maraming mga tao ay hinahabol yung victory. No? Sino dito yung na-experience niya o na-experience niya na hinahabol niya lagi yung victory? No? Chasing after something. No? Parang meron ka laging parang merong taxi lagi sa labas. Nagmamadali ka. Amen? Dito yung laging nagmamadali sa buhay. No? Magkaiba po kasi yung mabilis ka sa nagmamadali ka. Amen? Magkaibang bagay po yun. Yung nagmamadali ka, merong stress na kasama yun eh. O merong pressure. Everybody say pressure. Sino sa atin dito yung nape-pressure? No? Taas yung kamay na nape-pressure ngayon sa mga panahon na to. Walang umaamin talaga, ano? Amen? We are surrounded by pressures, mga kapatid. Amen? Reality check. Maraming pressure sa buhay. Pero, iba yung nape-pressure sa yung kahit may pressure ay hindi nape-pressure. Yes, amen. Ibang bagay po yun, no? Na maraming mga tao, people chase after wealth, ayan, nagmamadaling yumaman. Sino dito yung nagmamadaling yumaman? Umamin na. Diba? You chase after something, nagmamadaling promotions, no? Nagmamadali yung status, diba? Nagmamadali yung security. Nakita ba natin kanina sa devotion na may nabanggit bang nagmamadali si Joseph? Wala, no? Ang nakita natin sa buhay ni Joseph, he always trust the Lord. Amen? Hindi siya nagmamadali kung ano yung ibigay ng Lord sa season na yon, tinatanggap niya. Dahil alam niya, open ang heaven at nandyan si Lord. Amen? Maraming tao, they chase happiness. Maraming tao, they chase popularity. No? Maraming tao, they chase yung maging famous or, di ba, kung ano-anong hinahabol ng mga tao. No? Magkaiba po yung tinatawag na happiness sa mundo o yung mga pleasure sa mundo sa kaligayahan sa presensya ng Diyos. Magkaiba po mga kapatid. No? Pero, alam po ba natin na meron pong sinasabi sa Biblia na hindi mo kailangang habulin yung mga bagay na yan? Meron po ba tayong nabasa sa Biblia na hindi mo kailangang magmadali at habulin kung ano man yung mga bagay sa mundo? Amen? What if, I tell you mga kapatid, we have it completely sa buhay natin. If you have Jesus, you will be okay. Sabihin mo sa katabi mo, if you have Jesus, you'll be okay. Amen? Kasi sabi ni Jesus, John 16:33, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So meaning, if you have Jesus in your life and He is always with you, you'll be okay. He will give you instruction, direction. He will sustain you. He will provide for you. He is everything you need. Amen? Mga kapatid. So, baliktad po kasi ang isip ng isang taong hindi nakakaunawa sa open heaven. Akala niya parang laging kailangan may hinahabol. Parang laging may deadline, no? Pero kapag ikaw po ay naniniwala, sumasampalataya kay Jesus, you don't need to chase after the wind. Amen? Kung makikita niyo po sa Ecclesiastes, sabi ni Haring Solomon,
everything is meaningless. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Paulit-ulit na lang. History repeats itself. Sabi ni Haring Solomon, it's all chasing after the wind. No? Maraming mga tao kung ano ang mauso doon no? So ang daming hinahabol ng mga tao, no? Running after success, no? Pero anong sinasabi ng Biblia sa atin? Kung ikaw ay na kay Kristo, you are more than conqueror. Sabihin mo sa kapatid mo, you are more than conqueror. Ayan. Alam niyo po ba mga kapatid, nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang favor and goodness na maranasan mo. Basahin po natin Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Yan. Just bear with me, church, because medyo mahaba po ito, pero kailangan bulay-bulayin po natin. No? Sabi doon, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamali at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya inyong mga anak at mga hayop, pasasaganain ang ani ng inyong bukurin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tayo po muna yung sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa oras na ito kung saan tutunghay kami, Lord, ng iyong mensahe, ng iyong salita, Lord, mula sa Biblia at patuloy na maitanim ng malalim sa aming puso. At ito, Lord, ay maisabuhay namin. May you continue to give us, Lord, wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po, O Diyos, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At mga kapatid, yung sinasabing the power of wholehearted obedience, doon po talaga dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa pagsunod natin. Si Moses po, he stands before Israel, no? This is a new generation of Israelites, no? Nung nagsalita dito si Moses, bagong henerasyon ng Israelites yung kanya talagang tinatarget na pangaralan. Amen? Kasi nga, yung mga nauna, di ba, alam naman natin yung history ng Israel, stiff-necked generation, matitigas ang ulo. No? Pero new generation, talagang nag-raise up, no? Talagang ng mga bagong generation. No? Let us look at our new generation today. No? Yung mga Gen Z, di ba? Yung mga Alpha, tama, di ba? Gen Alpha, Gen Beta. Yan yung mga new generation ngayon, mga kapatid eh. No? Kaming mga millennial, medyo hindi na new.
Medyo naluma na ng kaunti lang naman. No, pero kailangan mag-raise up ng new generation. At kung matatandaan niyo po, sa isinare ni Pastor Wilbert, doon po sa mga nakapunta ng seminar, 2026 is the start of a new generation in the Philippines. Yes. Amen. Amen? At sabi nga po na kailangan i-build up natin ang ating mga kabataan. No, hindi lang basta kabataan ang pag-asa ng bayan tulad ng sinabi ni Rizal, kundi yung mga Kristiyano, lalo na yung mga kabataang Kristiyano, yung susunod na henerasyon ang tatayo sa katwiran ng Diyos, yun ang pag-asa ng bayan. Amen po mga kapatid. Kaya si Moses, he stands before a new generation. Parang this year 2026 is a rising of a new generation. No? And they are about to poise to enter the promised land. Everybody say, enter to the promised land. Ayan. He sets before them a divine rhythm of living. Yan ang kanyang sinabi dun sa passage na yan. He reveals when we prioritize listening to God, pag meron tayong alignment sa kalooban, sa puso ng Diyos, andoon yung pagpapala. Nabilang niyo ba kung ilang beses sinabi yung pagpapala? O ilang beses sinabi yung blessings? Parang kada verse meron no? Amen. Kung 14 verses yan, parang 14 verse merong sinabing blessed. Blessed. Bakit binigyang diin yun? Yung blessing? Kasi ganun katotoo yun. Sobrang totoo po ng blessing ng Panginoon. Sino nakaka-intindi at nakakaranas ng? Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Because blessing is always available. Amen. But, marami tayong narinig na word na pagpapala at blessing. Pero, narinig niyo ba yung mga kondisyon? O nakalimutan niyo? Napansin niyo mga kapatid, bawat sinabing blessing, nakita niyo yung kondisyon. Yes. Amen? Merong divine blessing, open heaven, na sinasabi. No? Bubuksan yung langit, tama? May babasa tayong ganun dyan. Pero, we must prioritize listening. Everybody say, prioritize listening. Ayan. Kaya mahalaga yung ating devotion, yung ating prayer, di ba? Mahalaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Mahalaga yung mga Bible study, yung mga services, gawain ng Panginoon. Do not neglect, di ba, the gathering of the saints. Huwag nating baliwalain yung mga ganitong gawain. Dahil dito tayo nakakapakinig. At ating pananampalataya nanggagaling saan? Sa pakikinig. Ng pakikinig ng salita ng Diyos. We must align our hearts with His will. Kailangan parehas, di ba? Nakatuon tayo doon sa kanyang kalooban. So, tapat ang Diyos, dapat din tayo maging tapat. No? So, we enter a state of overflow. Amen? Overflow blessing po ito, yung binabanggit dito. Di ba? Sa pagkabasa natin, parang, pastor, totoo ba yun? Kasi grabe yung mga pangako tama po ba? Grabe, sabi doon, hindi kayo yung magiging buntot, kundi kayo yung mamumuna. Amen? You're not the tail, but you are the head, not the tail. So sabi doon, sinasabi dito sa ating nabasa, we must have the heart to prioritize obedience, no? Kaysa doon sa mga bagay sa mundo. Obedience to God. Kaysa doon sa chasing after something. Amen? So, it says, the blessing will track us down. Nakita niyo yun mga kapatid? Yung blessing yung hahabol sa iyo. Amen. Sino dito yung nakabasa ng Psalm 23? Amen. Ano sabi sa bandang dulo? Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amen. Amen. Kailangan mo bang magmadali? Kailangan mo bang habulin yung blessing? Perfect. But what's the condition on Psalm 23? The verse 1. The Lord is my shepherd. Kung siya ang iyong pastol, kung siya ang iyong Panginoon, di ba? You shall not lack anything. You shall not want. No? Unti-untiin natin, no? Sabi dito, sa unang point natin, yung the catalyst, it makes radical listening and wholehearted alignment. No? Deuteronomy chapter 28 verse 1. No? So yung the catalyst, radical listening. Mahalaga yung principle of listening. No?
Minsan kasi naririnig natin pero di natin pinapakinggan o iniintindi. Amen po? Minsan okay na yun, nagsimba na ako, okay na. No, hindi po. Dapat kahit sa bahay, iniintindi natin ano ba yung mensahe. Tama po? Amen. The catalyst yan, wholehearted alignment. Kapag yan po ang ginawa natin, yung principle of reading, principle of listening, principle of following the Lord, alignment wholeheartedly, andun po ang blessing. Hindi mo kailangang maghabol. Amen. Sabi doon sa verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands. Everybody say all. Everybody say sa Spanish, todos. Ayan. No? All. Pag sinabing all, may iniiwan ka ba? Wala. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang mga utos. Ayun po yung kondisyon. Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Pwede bang mangyari ang Pilipinas mula sa third world country maging first world country? Yes. Nangyari sa Singapore po eh. Kung alam niyo yung history ng Singapore. Yes. Amen. Pwede pa nang mangyari yon Yes. na yung isang bansa na kapag tumupad sa prinsipyo, nag-align sa puso ng Diyos, pwede pa nang magkaroon ng great revival and restoration. Yes. Possible po pala yun. Amen. Amen. The condition is kung susundin lamang natin. Mula sa ating mga leaders hanggang sa pinakababa, kung yun po ang salita ng Diyos, ang batayan ng katwiran, no, katotohanan, at totoong batas na ipapatupad dito sa ating bansa, magkakaroon po ng restoration and great revival. No? So, pero wag muna tayong tumingin agad sa buong bansa. Tingnan muna natin yung ating sarili. Amen po mga kapatid? Kung tayo mismo sa ating sarili, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, walang power po doon. Because the power connects to obedience, no? Yun yung magkakonekta. Power and obedience, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Di ba? Blessings and obedience, magkasunod din yun. Yes. No? The entire catalog of divine favor, everybody say divine favor. It hinges on the very first word of the chapter. What is the very first word? Everybody read. What's the very first word? If sa English, sa Tagalog ay kung. No? Kasi po, pagka pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, word by word, let us see if there is a condition. At meron condition. If you fully obey the Lord your God. Yun po yung sinasabi. At yung outline yan is conditional reality. Everybody say conditional reality. Ikaklaro ko lang mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos unconditional. Tama? Yes. Pero ang blessing ng Diyos conditional. Amen. Amen. Klaroin ko ulit mga kapatid, baka hindi tumatama sa puso. Ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao, gusto niyang maligtas lahat, kaya nga He gave His only begotten Son. Unconditional love, agape, perfect love. Amen? Yan ang pag-ibig ng Diyos. Pero yung favor, divine intervention, provision, blessing, healing and deliverance and all na makakabit mo from open heaven, it is all conditional. Yes. 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 Maliwanag po ba mga kapatid? Yes. Kaya pala minsan, di ba? Marami naman, di ba, sinasabing mga Kristiyano, pero iba-iba ng lifestyle, iba-iba yung natatanggap eh, tama? Yes. Meron talaga yung bigla ang breakthrough eh. Di ba? Bakit? Because of obedience. Sabi pala ng Bible, may nauunang nahuhuli, may nahuhuling nauuna. Tama po ba yan mga kapatid? Yes. What's the difference? It's all boils down to obedience. Nagkakatalo sa pagsunod sa Panginoon. Now, Pastor, lahat tayo makasalanan. Tama? Yes. Lahat tayo nandito pa sa flesh. Paano tayo ngayon makakasunod? That is the power of prayer. No? When we open our hearts and communicate to the Lord, align our hearts to the Lord, humble ourselves. So remember our last topic, di ba?
Yung humility, the power of surrender. Tama? Yes. Kapag ganun po yung ginawa natin, si Lord ang siyang kikilos sa buhay natin to sustain us at siya rin ang gagawa ng paraan para makasunod ka. Amen? Kaya nga sabi ng salita sabi ni Apostle Paul, siyang nagpasimula sa iyo ng mga bagay ay siya rin kukumpleto hanggang sa katapusan, hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Si Lord lahat ng gagawa nun, pati nga yung pananampalataya, galing sa kanya eh. Siya na lahat ng gumawa, ano lang ang gagawin mo? You respond in faith. Amen? Makinig ka. Kaya nga, ano yung point number 1? The catalyst, listening and alignment, mga kapatid. Amen? So, kaya sabi, you must fully obey. No? And the Hebrew concept of hearing is translated as fully obey. Kasi kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, doon ka nagsisimulang sumunod. Amen? Meron namang naririnig niya, pero nagre-resist siya. Amen? Halimbawa, nakikinig mo ngayon yung boses ko at nag-aaral natin yung salita ng Diyos. Naririnig mo nga siya, pero hindi mo tinatanggap. May mga ganun po. Amen? Pero nagsisimula ang pagsunod. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo agad. Doon kumikilos ang Holy Spirit. Amen po, mga kapatid. Halimbawa, kinorek ka ng Panginoon ngayon. Halimbawa, binigyan ka ng direction, instruction ng Panginoon, fresh revelation ng Panginoon. Kung tatanggapin mo yun agad at hindi ka magre-resist, andun agad, obedience. Dadalhin ka ng banal na Espiritu kung saan ka nararapat. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, malaman natin ito, conditional reality, revealing that true prosperity is not an accident. Ulitin ko po, true prosperity is not an accident. Sinabi ba yun sa Joshua 1:9? Yes. Do not depart. Diba? 1:8 to 9. Ano yung huling pangako? Sa bandang huli, ano yung pangako? And you shall have good success. You shall prosper and shall have a good success. Amen, mga kapatid? So it is an echo of our obedience. Ang prosperity is the echo of your obedience. Amen. Amen. Paano mo malalaman na blessed ka? Kapag nasunod mo yung pinapagawa ni Lord. Sure yun. 101% sure may blessing yan. Kapatid. Sure yun. Pag yung pinapagawa ni Lord na assignment sa'yo, nagawa mo, sure yun. 101% sure yun. Because it's not by accident. It is intentional. Yung obedience, intentional yan. May pagsasadya. Di ba? Yun po yun. Hindi aksidente ang pag-angat. Hindi aksidente ang pag-unlad. Amen. Yes. Amen. It's not by accident. It is an echo of your obedience to the Word of God. Amen? So, sinasabi sa Hebrews, hearken diligently, makinig kang mabuti. No? At sa Hebrew root word, ang ginamit ay shema. Sabihin natin, shema. Hindi yung asawa ko shena yan. Ang ibig sabihin nung hearken diligently or fully obey, ang root word sa Hebrew ay shema. S-H-E-M-A. Shema. Yun yung ibig sabihin, alignment and fully obey to the will of God. Amen? Hearing and doing are inseparable, mga kapatid. Ang pakikinig at pakikinig sa Diyos at yung paggawa, di ba? It must be inseparable. Hindi mo dapat paghiwalayin yan. No? Kung ikaw ay tinatanggap mo yung salita ng Diyos, ano yung kasunod? Obedience. Amen. Alam niyo kung bakit maraming mga Kristiyano ay nai-stuck sa isang level ng faith? Diba? Halimbawa, from 2015, ngayon ay anong year na? 2026 na. Wala pa rin development yung faith. Alam mo kung bakit? Hindi niya pinapadalo yung salita ng Diyos. Kumbaga, nire-resist niya, nilalabanan niya yung salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng stagnant. Kaya pala sinabi, may nauunang nahuhuli. Na ang tagal mo na sa Panginoon, pero bakit ganon? Yung progress. Because meron kay kondisyon ang Panginoon na sinasabi. Yung shema.
fully obey the Lord. Amen? Not just partial. No? Hindi to yung half-hearted. Ang sinasabi ni Moses, he calls for a meticulous commitment. Ano sa Tagalog yung meticulous? Meticuloso. Meticuloso. Tama, ibig sabihin parang, pag sinabi mong meticulous, parang maarte eh. Di ba? Maselan. Di ba? Ibig sabihin yung meticulosong commitment kasi nga gusto mo yung the best para kay Lord. Amen. Amen. Kapag ganun yung puso natin, hindi mo na kailangan maghabol, magmadaling, umangat, or di ba? Magkaroon ng transformation sa buhay mo. It will surely follow you. Blessings will follow you. Blessings will overflow because of your obedience to the Lord. God is not looking for casual agreements or selective obedience. Pag sinabing casual agreement, parang transactional lang, tao sa tao lang. No, ayun ayaw ng Panginoon. Ayaw niya din ng selective obedience, yung pinipili mo lang kung ano yung gusto mong sundin. Amen? Kapag may binigay sa iyo si Lord na assignment, dapat lahat ng nakapaloob sa assignment na yun sundin mo. Amen. Amen. Walang halong reservation. Amen, mga kapatid? Kaya sabi, He deserves a total alignment. Everybody say total alignment. And pag totally aligned ka sa Panginoon, bukas na bukas ang langit, mga kapatid. No? Hindi mo na kailangang pilitin, Lord, buksan mo naman, Lord, buksan mo naman. Hindi napipilit ang pagbukas ng langit. Ang susi is wholehearted obedience. Amen. Katulad ng Panginoong Jesus. Sabi sa point number 2. The point number 2 is the consequence. The divine pursuit of blessing. No? Ano yung the consequence or the divine pursuit of blessing? Sabi sa verse 2, mga kapatid, mapapasa inyo ang lahat. May tuldok ba doon? Wala, di ba? Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. May tuldok na ba doon? Wala. Kung, yun yung transition eh, kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen? So lahat pala ng pangangailangan, pastor, ibibigay? Hindi lang to yung pampahype ng mga pastor o ng mga nangangaral na, yes, ibubuhos ni Lord ang blessing. It's not just pampahype, it is true. Blessing can shower in your family. Amen? But the question is, are you willing to obey the consequence? Amen? That's the second point. Divine pursuit of blessing. When our horizontal lives align with God's vertical truths, the supernatural begins to manifest. Everybody say manifestation. Supernatural, yung langit, amen? Yung kaharian ng langit, it is supernatural. Yung supernatural ba, pwedeng bumaba dito sa lupa? Yung mga supernatural na bagay na doon sa kaharian ng langit, pwedeng bumagsak dito sa lupa? Yes, kung bukas yung langit sa buhay mo. No? Everything that is in heaven, yung kaharian ng Diyos, can be experienced here on earth in your life. Amen? It can manifest in our daily routines. The original text na ginamit dyan, no, dyan sa verse 2 na yan, is rewards. Everybody say rewards. Ayan. Pastor, literal na rewards ba to? Yes. Literal, spiritual, lahat na yan. Kasama na yung kalusugan, kasama na yung lahat. Finances, amen? Health. Ano yung purpose niyan, mga kapatid? It's not just for you. The very purpose of the blessing of God is for the kingdom of God. Amen. Now, kung nakikita ni Lord ang puso mo hindi align sa kingdom of God, hindi niya ibibigay yung blessing. Yes. Kung nakikita ni Lord na ang puso mo, kapag tumanggap ng blessing, ay selfish ka, di ba, makasarili ka, self-centered ka, no, hindi ibibigay ni Lord yung blessing. Ibibigay ni Lord yung blessing doon sa mga puso na ang priority ay kingdom of God. Everybody say kingdom of God. Ayan. Lahat ng may kinalaman sa kaharian ng Diyos, kung yun ang priority mo, blessing will follow you. Amen. Sure po yun. Hindi magkukulang ang Panginoon.
Amen? Basahin natin verse 3 to 6. This is the geography of blessing. Meron palang geography ang blessing, Pastor? Yes. Basahin natin. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Specific ba yung lugar, yung geography? Yes. Yes, sa inyong bayan at sa inyong bukid. Ibig sabihin kung ano yung kabuhayan mo, kung nasaan ka man. Kahit nasa Pilipinas ka, na third world country, kayang ibuhos ni Lord ng pagpapala. Amen. Sabi sa verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Ibig sabihin, magiging evident or talagang halatang-halata yung blessing ni Lord. Pag binless ka ba ni Lord, halata o hindi? Halata. Sister, alam mo, binibless ako ni Lord, hindi lang halata. Ka ba? Tinatago ko eh. Hindi lang halata, pero bless ako ah. Kapatid, hindi mo matatago ang blessing. Amen. No? Ang blessing kahit di ka magsalita, kitang-kita. Amen. Halatang halata. Amen? Sa mukha pa lang, halata na kung bless o hindi eh. Tingnan mo katabi mo. Kung may kagalakan o hindi. Pero kung araw-araw nakasimangot yan, kung araw-araw negative vibes yan, bless ba yun? Halata yung atake ni Diablo sa'yo. Yung atake ba ni Diablo, halata o hindi? Halata din. Pag pinapasok mo yan sa buhay mo, halata yun. Paano ko pinapasok si Satan, Pastor? Paano pinapasok ko? Hindi ko nga siya pinapapasok. Alam mo kung paano pinapasok si Satan? Disobedience. Kaya nakapasok, di ba, sa buhay mo, ang gawa ng kadiliman because of disobedience. No? Kaya sinasabi po dyan, mga kapatid, hanggang verse 6, sa verse 5 na tayo, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning puti. Diba? Ibig sabihin, lahat ng sources of your resources, ibig sabihin ng iyong pinagkukunan, no? At ang mga pagkain nagmumula roon, pagpapalain lahat. Hindi yung pagkatanggap mo ng blessing, una wala na agad. Sino naka-experience ng ganon? Pastor, parang dumaan lang po. Ayaw mamin, no? Basta parang dumaan lang po. Gusto mo bang ma-experience yung tatambay yung blessing? Yes. Ito yun, no? Sa verse 6. Sumunod. Sabi doon, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong tatambayan ng blessing. Hindi lang dadaan. Supply all your needs in Christ Jesus. Pag sinabing supply, hindi nauubos eh. Amen. Ang kayamanan ba ni Lord nauubos? Hindi. Hindi. No? Pero bakit, Lord, tila ba hindi dumadaloy? Nasaan ang pagkukulang? Sa obedience. Amen? Kasi nga, naririnig natin, pero hindi natin pinapakinggan at sinusunod. No? God promises that His favor will occupy every single corner of our existence. He breaks this down into tangible, everyday arenas. Amen? Tangible na, nahihipo mo. Talagang halatang halata, evident in your life na nandyan si Lord, ang blessing ni Lord nandyan. Amen, mga kapatid? So, within your body, within your mind, mental health, emotional health, physical health, financial health, andun ang occupation, no? Bless yan ng Panginoon. So, kaya sinasabi, the city and the field, di ba? Binanggit kanina yung bukid, yung bayan, you will be blessed in your urban. Kahit napakahirap ng lugar ninyo, magiging ilaw ka at asin. Amen. Professional environments as well as your rural, di ba? Yung mga lahat ng espasyo, pagpapalain, Lord. Di ba? The environment does not limit God's ability to prosper you. Amen? Oo, minsan nakapakinig kayo ng mga vlogger, di ba? Na wala na talagang asenso dito sa Pilipinas. Di ba? We are not against sa mga nag-abroad, tama? Wala naman po tayo. Mas malaki po ang tulong noon. Lalo-lalo na sa ating bansa. Amen? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, no?
Kahit nasaan ka pang lugar, kahit nasa pinaka-depressed area ka, kaya kang iyangan ni Lord. Amen. It's not about the place. It's about the presence of God in your life. Nakita niyo si Joseph? Hinulog siya sa balon, pero ang sa isip ni Joseph, I am blessed. Pinakawakan niya yung dream na nilagay sa puso niya. Amen? Sa isip ni Joseph, the Lord is with me. Hindi pa ako mamamatay. Kasi hindi pa natutupad yung pinangako ni Lord sa akin eh. Amen? Yun ang nasa isip ni Joseph. Hanggang hindi natutupad yung vision, yung dream na nilagay ni Lord sa puso ko, I am immortal. Amen. Hanggang hindi natatapos, nakukumpleto yung plano ni Lord sa buhay mo, you are immortal. Amen po, mga kapatid. So kahit nasa ang lugar ka pa, it's not about the location. It's about the presence of the Lord. Kung kasama mo ba si Lord? Yun yung malaking tanong. Kasama mo ba si Lord? No? Kasi si Lord, willing siya na laging samahan ka. Ang tanong, willing ka ba na magpasakop sa Kanya? Kasi sabi ni Lord, anak, pagsasamahan kita, ako yung mauuna sa daan, hindi ikaw. Narinig ba natin yan? Anak, gusto mo bang samahan kita? I will lead the way. Hindi ikaw yung magdidesisyon, hindi ikaw yung gagawa ng plano, may plano na akong nakahanda sa iyo. And I will reveal it to you. Amen. Yun yung sinasabi po. The basket, the kneading bowl, lahat ng mga gamit nyo sa bahay, diba? That your daily provisions, your kitchen counters, and the resources you rely on to sustain your household will be preserved. Everybody say preserved. Mape-preserve yan. Hindi agad nawawala. Diba? Hindi yung bumili ka ng washing machine, kinabukasan sira na agad. Bumili ka ng mamahaling gamit, kinabukasan, boom! Sabog. Ninakaw agad ng kaaway. No? At marami sa atin, di ba, akala natin, nagtitipid tayo, di ba? Nakakatipid tayo. Pero, kung hindi, ayon sa kalooban ng Diyos, yung ginagawa natin budgeting no, sa buhay natin, anong mangyayari? Wala doon yung pagpapala ng Panginoon. Mas malalong gastos, mas lalong ospital. Amen po ba mga kapatid? Nagtitipid ka, ay puro pansit canton lang ako araw-araw. Tsaka yung mga delata. Kasi titipid talaga ako, meron akong goal, 100,000 by the end of May. Puro pansit canton lang ako. Tapos yung naipon mong 100,000, boom, nagkasakit ka. Ang bill sa ospital, 250,000. Tama yung motibo mo na mag-ipon. Pero yung paraan mo, mali. Pero kay Lord, pag inobey mo siya, di ba, kahit wala kang ipon ngayon, supply all your needs. He will supply all your needs. Daily provision. Yun yung tinatawag mga kapatid. You're coming in and you're going out. Di ba? Sinabi yun eh. Sinabi sa mga Israel, kahit saan kayo pumunta, I will be with you. On your journey, naglakbay kayo on your transitions, new season, or anumang season, anumang panahon, I will be with you. Amen. You are covered under the umbrella of divine protection. Amen. Tuloy po natin. Verses 7 to 13. Third point is the overcoming. Amen. So, sabi po dito sa verse 7, basahin natin. Everybody read your Bible. Ang mga kaaway, tatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni sasalakayan nila kayo. Ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Amen? Verse 8, pagpapalain niya ang inyong, sabi doon, pagpapalain niya ang inyong mga kamaliglat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. May nakalaan po ang Lord lagi sa verse 9. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa verse 10. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya inyong mga anak,
at mga hayop, pasasaganahin niya ang ani ng inyong mga bubulid. Sa verse 12, bubuksan niya ang Langit. upang ibuhos. Bakit bubuksan yung langit? Upang ibuhos sa inyo ang ulan ng kapanahunan. Praise the Lord. Hindi ito yung ambon buhos. Babagyuhin ka ng blessing. No? Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang sa halip. Kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Praise the Lord. Sa 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Amen? Sa karamihan sa ating mga Kristiyano, di ba, ang sarap mag-usap about sa promises ni Lord. Amen. Pero the question is, yung condition ba na masarap din bang pag-usapan? Minsan yung kondisyones ng correction, kondisyones ng rebuke, yun ang hirap pag-usapan. Pag kinorek ka na, pag dinisiplina ka na, pag nirebuke ka na, doon ka na nahihirapan ang kalooban. And that is a deception Yes. of Satan para ma-delay ang obedience. And delayed obedience is disobedience, meaning sarado ang langit because of disobedience. Amen. Pero kung titignan natin, kapag tinanggap, sinabi doon, yung salita, kondisyon ng Panginoon, kung susundin at tutuparin, the Lord will grant all the blessings from open heaven into your household. Amen, mga kapatid? At sinabi dito sa verse 7, di ba? Ulitin natin yung verse 7. Meron bang mga kaaway? The reality of enemies. Yes. Kapag ka ikaw ay inaangat ng Panginoon, kapatid, normal lang yung mga may inggit sa iyo. Yes. Amen. Yes. Amen? Normal yon. At alam mo po, pag may nainggit sa iyo, kapag ka hitik ang bunga, binabato ka na, Yes. kapag ganoon ang nangyayari sa iyo, matuwa ka. Amen. Alam mo kung bakit? It's a sign that you are blessed. Amen. Glory to God. Diba? Hallelujah. Kasi imbis na mainis ka sa mga sumisira sa iyo, diba? Sa mga nambabato sa iyo, humihila sa iyo sa pababa, mas dapat kang matuwa. Kasi kaya ka nga hinihila pababa dahil paangat ka na ng paangat. Amen. Praise the Lord, palapakan natin ang Panginoong Diyos. Diba? And no one can shut the door of blessings of God. Sabi doon, kahit mga kaaway, pag sinabing mga kaaway, isa lang ba yun? Yan. Marami kang mararanasan ganon. No? Kadalasan pa nga, Kristiyano pa, yung umaaway sa kapwa Kristiyano. Yes. Yes. Diba? Christian ka, Christian din ako. Eh, nainggit si isang Christian. Awayin kita kasi inggit ako sa iyo. Bakit siya bless? Ako hindi, siraan ko siya. Yes. Para kunwari, hindi siya bless kasi lahat ng sasabihin ko kasiraan niya. Ganon. Pero ipapakita sa iyo ng Diyos, no? Kung ano ang tama at mali dahil magiging halatado ang pagpapala ng langit. Amen. Yung mga kaaway, magtatangka. Maraming magtatangka. Maraming tatangkang lumaban sa iyo. Maraming magtatangkang siraan ka patalikod. It's not a surprise. No? Maraming magtatangka. Pero sabi doon, lahat ng mga kaaway na lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. If God is for us, who can be against us? Sasalakayin nila kayo, talagang susugurin ka pa, oh. Diba? Pero ikaw, relax ka lang. Alam mo yung mga taong bless, hindi yan laging nagpapanik. Yes. Relax lang yan. Glory to God. Bakit? He is in the presence of God. Glory to God. Hallelujah. Diba? Relax lang yan. Kahit may mga salakay. No? Ngunit, yung mga mangyayaring magsasalakay sa'yo, kung alam mong bless ka, magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Hindi nila kakayanin yung presensya ng Diyos na sumasa iyo. Amen. Amen? Kaya it is
sinasabi ni Moses, he expands the scope from personal provision to societal and relational victory. Pagpapala, kung ikaw ay naging pagpapala sa pamilya mo, buong pamilya mo magiging pagpapala. Amen. Kung ikaw naman ay naging salot sa pamilya mo, buong pamilya masasalot. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Kaya nga, kailangan maging align tayo. Para yung up to the second, third, fourth, fifth generation, blessing ang dadaloy. Bakit? Dahil yung tinanim mo ngayon ay pagsunod sa Diyos, makikita mo yung kaapu-apu-apuhan mo, pagpapalain ng Panginoon at pararamihin niya pa yung lahi niyo. Amen, mga kapatid? So, ganun po yun. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated. The open heavens. Next po, mga kapatid, no? God promises to open His rich storehouses, sending rain on your land in season and blessing all the work of your hands. Pagpapalain ni Lord ang gawa ng iyong mga kamay. Kasi nga, aligned ka na sa Kanya. The position of influence. Doon po tayo sa sinasabi, ano yung position of influence? No? Kasi ikaw, habol ka ng habol sa blessing, pero mali naman. Di ba? Yung position of influence. You will become, sabi doon, the lender and not the borrower. The Lord will make you the head and not the tail. Diba? Positioning you at the top to lead with integrity, character, and generosity rather than dragging behind the compromise. Amen, mga kapatid. Pagpapalain niya yung mga kamalig. Sabi sa verse 9, ayan, basahin natin yung verse 9. Tulad ng pangako, everybody say, promise of God. Promise of God. Kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Verse 10. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Sa verse 11. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya, mga anak, mga hayop, mga pasasaganahin niya ang ani, lahat pararamihin ng Panginoon, pati mga bumili. Bubuksan niya ang langit, ibubuhos ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Lahat ng inyong, Gagawin. isipin mo, no? Di ba? Nagluto ka lang halimbawa ng adobo, kasi andun yung pagpapala ni Lord. Yes. Sobra. Kahit magluto ka lang pala ng simple, basta nandun yung pagpapala ni Lord, magiging pagpapala sa sambahayan. Amen. Praise God. Kasi dumadalo yung blessing eh. Eh tignan mo, kung visit yung nagluto, pagkatikim mo, visit din. Kasi ginawa niya yan, ng visit siya eh. Hindi siya di man lang nagpasalamat kay Lord. Habang nagluluto siya, puro reklamo. Ano ba itong gobyerno? Ano ba itong ganito? Ano ba itong si pastor? Pakialamero? Pag gano'n, di ba, habang nagluluto ka, habang naglalaba ka, ulit yung yung damit. Ang pangit ng laba mo. Bakit? Dahil walang gratitude eh. Di ba? Walang alignment sa puso ng Panginoon. Puro ka reklamo, complain, more, dabog. Ano yung dadaloy? Sumpa. Hindi ka man lang magpasalamat sa Lord, di ba? In everything, give thanks. That's the same principle. Amen. Yes. No? Kaya lahat ng gagawin mo, pagpapalain kasi nga mapagpasalamat ka. No, kinikilala mo si Lord, you are aligned, no, in the heart of God. Kinikilala mo si Lord in whatever you do, maliit man yan o malaki. In whatever you do, kinikilala mo sa Kanya. You give thanks to Him, you give praise to Him. Amen. Amen. No? Sabi doon, dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Alam niyo po ba ang bawat Pilipino ay may utang? Yes. I don't know, bawat Pilipino, kung tama yung pagkakaalala ko, mga nasa 150,000 ata bawat Pilipino ang utang. 150 or 170,000. Parang lumaki na kasi nangutang ulit yung Pilipinas eh. Diba? Bawat Pilipino yan ha. Kahit yung kakapanganak ng 1 day old pa lang, Yes. may May utang na. utang na agad yun, 170,000. Amen? Grabe, ganun yung nangyayari sa bansa natin. Alam niyo kung bakit? Disobedience to the law of God. Yes. Yes. Oh, yeah. No?
Kaya tuloy, mula sa taas, di ba, gobyerno, hanggang pababa, talagang utang. May utang. Tama? Pero alam nyo gagawin ng Panginoon? Magsisimula sa iyo. You will be blessed in the midst of shaking. Diba? Kaya kung hanggang maaari, yun yung topic ni Pastor Wilbert, di ba? Multiple shaking, pero mabibless ka. Bakit? Kaya gawin yun ni Lord sa buhay mo. Amen. Basta sumunod ka. Kahit sobrang hirap na nangyayari sa Pilipinas, kaya ka pangatin ni Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung blessing, pero bibigyan ka ng paraan ni Lord. Amen. Bibigyan ka niya ng dream. Amen. Diba? Bibigyan ka niya ng vision. Bibigyan ka niya ng mga fresh revelations na dapat mong lakaran. Amen. Wisdom, knowledge, and understanding. Ibibigay yun ng Lord. Amen. Amen. At magmamanifest ang blessing. Yes. Amen. Kaya nga, the condition, yun yung pangatlo. No, pangatlong points. The condition, staying the course without detours. Ano yung condition? Staying the course without detours. No turning back. Walang detours. Amen, mga kapatid. Manatili ka. And I will be still. Know you. Diba? Ganun po eh. When the oceans. Diba? Kinakanta natin pero hindi natin naiintindihan. Kanta ka lang ng kanta. Tapos kapag may mga bagyo na sa buhay, alis ka na kay Lord. Ayaw ko na. Ganito pala pag Christian ka. Diba? Pero kinakanta mo, and I will be still, know you, Lord God. No? Dapat maging totoo yung kinakanta natin Amen. sa buhay natin. Yes. Maging totoo yung salita ng Diyos sa atin. Ano yung condition? Staying the course. Magstay ka. Kung ano yung latagin, yung nilatag ng Lord sa harapan mo, yung lakarin. Sinabi ba yun sa salita ng Diyos? Yes. Merong mga nasa harapan natin na lakarin o takbuhin na siyang dapat nating lakaran. Amen. Huwag kang lilihis doon. Amen? Do not turn aside. Sabi sa verse 14, the last verse, mga kapatid. Ang sabi doon, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Stay ka lang sa Lord. Amen. Kahit maraming shaking sa paligid, maraming pressure sa paligid, stay in the course that God has bestowed in the front of your eyes. Amen? So kaya, ang sinasabi dito, as a protective guardrail, mga kapatid, God knows the human tendency. Alam ni Lord na may tendency kang tumalikod, tama? Yes. Sino dito yung alam niya may tendency siyang tumalikod? Lahat ng mga Kristiyano may tendency. Diba? May tendency na tumalikod to experience yung doubt. Amen? Pero alam niyo po ang blessing, mga kapatid, kapag nandyan si Lord. Si Lord yung magsusustain sa iyo para hindi ka tuluyang tumalikod. What is the condition? You stay. No? Ano yung sinabi? No one can snatch them out of my hand. Kasi kamay ng ama at kamay ng anak. Nandoon. Amen? No one can snatch them out. No? Pero, ano yung dapat na kondisyon? You stay and you obey the Lord. Amen, mga kapatid. Avoid the left and the right. Turning to the right or the left represents compromise. Everybody say compromise. Ano yung sinasabi, Pastor? Yung kumanan o kumaliwa? O nangaliwa? Ay, kumaliwa. Compromise. Yes. Kapag ginawa mo yung compromise, mawawala ka doon sa alignment. Yes. Kapag nawala ka doon sa alignment, walang daloy ng blessing. Amen. Hindi mo masasalo. Ano yung compromise? It is the slow, subtle shift where we begin to rely on worldly system. Worldly system, di ba? Instant yaman, instant maleta. Yan yung worldly system eh. Yes. Ang dami mga scams.
Diba? Oh, yung 5K mo, gagawin natin 5 pesos. Yan yung worldly system. Diba? Human manipulations. Alternative gods. Yun yung mga Diyos-Diyusan nyo. Oh, nasungkit nung isang taga Cavite ang 21 million sa loto. Wow! Wow, instant! Yan ang compromise. Eto maya ka. Pastor, kumanan lang naman ako ah. Oo nga, kumanan ka, pero tumaya ka. Bakit mo alam, Pastor? Eh, tumaya rin ako eh. So pag nakita kita dun sa kayaan, no, magtanong ka, Pastor, ba't nandito ka rin? Ha? Padaan lang. O, diba? Kunwari ka pa eh. Pero mga kapatid, ito yung sinasabi ng condition. Huwag kang kakaliwa. Huwag kang kakanan. No? Eh may nag-alok sa'yo. Alam mo bro, ang lakas ng manok ko. Kaya ka na. Diba? Di ba ganun mga bagay? It is simple compromise, but it is not the will of God. Yes. Sabihin mo sa katabi mo, maintain your position. Parang sundalo, no? Diba? Parang kinocommand niya yung kanyang mga army, diba? Maintain your position, huwag kayong bibitaw. Diba? Army of Jesus. Army of the Lord, maintain your position. Be still, be still. Mayday, mayday. Diba? Ganun po yun eh. Eh ikaw, ang daming mga shaking, ang daming mga pressure sa paligid. Basta, bala ka na dyan. Yan, di ba, nagkaroon ng issue sa church, nagkaroon ng mga pressure, di ba, nagkaroon ng division, nagkaroon ng kasiraan ng mga pastor sa mga pastor. Ayoko na, bala kayo, nagsishaking na. Kapatid, Patuloy ka. huwag kang kakaliwa. Yes. Huwag kang kakanan. Ayoko na, nagkakasiraan yung mga Kristiyano laban sa kapwa Kristiyano. That's shaking. Yes. Pero ang blessing ng Panginoon, be still, stay. Amen. Maintain your position. Amen. Do your ministry. Do your assignment. Worship the Lord in spirit and in truth. Walk in the light. Walk in love of Jesus. Kahit may mga multiple shakings na, huwag kang lilihis. Kahit ang dami ng sumisira sa kapwa kasiraan, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Amen. Huwag kang tumingin sa tao, focus your eyes on Amen. Jesus. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Yun po ang revelation sa atin ng Panginoon. Amen. Alam mo kapag napagtagumpayan mo yun, the next is prosperity. Glory to God. Hallelujah. The next, pagkatapos ng bagyo, sisipol ang mga panibagong bulaklak at ang mga prutas na pagpapala ng Panginoon. Yes. Amen. Amen? The purpose of that prosperity, kaya ingatan mo yan, pag pinosper ka ng Panginoon, God does not pour out His favor so we can hoard. Hindi yan hoarding. It is not selfishness. He elevates us, His people, so we can serve in the kingdom of light, in the kingdom of God. No, dito sa ating bansa, magliwanag tayo. Dito sa ating syudad, dito sa ating bayan, dito sa ating barangay, magliwanag tayo. Kaya kapapaan natin ni Lord. Yun ang purpose. Amen? The gospel connection. Last na po mga kapatid. Buhay pa po ba tayo? Amen. Amen. Dapat maintindihan natin ito, no? The gospel, basahin natin, everybody read, the gospel connection. Christ, our perfect obedience. Fix our eyes on Jesus. Kung ano yung example na ginawa ni Jesus, yun yung ating gawin. Kung siya'y nagpatawad, nagmahal, di ba? Tayo rin, dapat gawin natin yun. So, ang sinasabi po, as we read in the Old Covenant passage, we face an honest dilemma. Ano yung ating dapat pagdesisyonan? What is our dilemma? None of us has managed to obey God perfectly. Walang nakasunod kahit isa. Amen? Sabi ng salita ng Diyos. And all the time, doon sa Old Testament to New Testament, di ba? Nakita natin bago yung dumating ang Panginoong Jesus, wala talagang nakasunod. Without turning to the right or to the left. If the rewards require absolute compliance,
how can we hope to walk under an open heaven? Paano tayo lalakad under open heaven? Ito yung beauty of the gospel. Dito pumapasok yung grasya ng Panginoong Hesukristo. Amen? Jesus Christ lived the life of perfect obedience. Sino po ang nakasunod sa utos ng Diyos? Jesus Christ, the perfect sacrifice, no? That we could never live. Hindi natin matutumbasan yung obedience ni Jesus. Amen? Wala pong ganon. Pero sabi ng salita ng Diyos, He set us an example to follow. Hindi naman in-expect ng Lord na perfect kaagad yung pagsunod mo eh. Amen? But take the first step. Diba? Magtiwala ka sa Diyos. Unti-unti. Gradually. Your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Unti-unti. Bawat hakbang mo dito sa mundong madilim, nandoon si Jesus. Kaya nga pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu eh. Para alam natin kung ano ang direksyon ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So you must walk straight down the path of righteousness and never turn aside. No? Kaya nga, fix your eyes on Jesus. Obey wholeheartedly. So, we do not obey to earn God's love dahil mahal talaga tayo ni Lord. Amen? Hindi tayo nag-o-obey para mahalin tayo ni Lord. No. Mahal ka na talaga ni Lord. Amen. Bago ka pa ipanganak, mahal ka na ni Lord. Kaya tayo sumusunod out of deep gratitude. Everybody say gratitude. Gratitude. Yung pasasalamat. Kaya ka nakakasunod dahil nakatingin ka lagi kay Jesus. Kapag nakatingin ka, nakafix yung eyes mo kay Jesus, laging may pasasalamat to. Amen. Kaya ka nakakasunod. No? Kahit ang pangit na mga nangyayari sa buhay mo, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen? Because we are already loved by the Lord. Pinakita na ni Lord yung pagmamahal niya. Kaya nga, everything is a miracle na sa buhay natin because Jesus already conquered the grave and the world. No? Kaya nga mga kapatid, natural na sa isang tao na na kay Kristo ang pakinggan ang pastol at sundin ang pastol. Amen? Kung ikaw ay tupa ng Panginoon at hindi ka kambing, tingnan mo yung katabi mo. Kung kambing, hindi, joke lang. No? Tayong lahat tupa ng Panginoon, amen? Kung si Kristo ang pastol mo, ikaw ay parte ng kanyang flock. No? Kaya sinasabi mga kapatid, our compliance is the natural response of a heart transformed. Everybody say transformation. Transformation. Binago ka ng biyaya ng Panginoon. Sa biyaya mo lamang, Lord, ako nabubuhay. Amen. Doon ka binabago araw-araw, grace by grace. Amen? Kaya ang conclusion mga kapatid, huwag mong habulin ang mga bagay sa mundo. That's my conclusion. Stop chasing what the world chases. Diba? Huwag kang maakit kung ano man yung mga bagay na hinahabol ng mga tao sa mundo. Ibahin mo yung focus mo. No? Focus on your relationship with God. And when you make the Lord the primary focus, kapag siya ang focus mo, yung kingdom of God, yung mapapalugod si Lord, yun ang focus mo, your steps line up with His path. Naka-align ka na sa Kanya, and His goodness and mercy will inevitably hunt you down, will follow you all the days of your life. Amen mga kapatid. Kaya nga, ngayon mananalangin tayo. Sino dito yung gustong mag-commit? Amen? It starts with a heart na talagang sincere, na may gratitude sa Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo, mga kapatid. And let us commit today to being a people who listen. No? Ano po yung